Mga kapatid, kung titignan natin, ito rin ay patungkol dito sa ating pagkakatatag ng simbahan na ditong parokya, ditong community. Sinasabi dito sa unang pagbasa na kayo ay mga tinawag upang maging bahagi ng katawan. So, ano po ba ang simbahan? Tingnan natin siya sa salitang ginamit sa Griego, yung ecclesia. Sa atin, meron din tayo pinatawag ko ay yung simbahan para sa atin, yung iglesia. Yun yung galing sa salitang ecclesia. Ano ba ang ecclesia? Ang ecclesia ay binubuo ng dalawang salita. Yung prefix na ek. Ang ibig sabihin po ng ek ay from or out of. So, from or out of. Yung ecclesia ay galing sa salitang kaleko na ibig sabihin ay topol o pagtawag. So, ibig sabihin, yung pagkapinagsapan natin yung dalawang salita, yung ecclesia, kung yung ek ay from or out of, yung ecclesia ay sa salitang kaleko na tinawag, ang ibig sabihin ng simbahan ng ecclesia ay mga taong tinawag upang maging bahagi ng iisang unit o iisang grupo. So, hindi tayo sa simbahan, hindi tayo yung mga tao na nagkataon lamang na nagkita-kita tayo o nagkataon na nagkataon tayo. Kung hindi tayo ay tinawag at pinagtagpo ng Diyos sa iisang pamilya. So, ano yun naman yung koneksyon halimbawa ng pagiging dukha? Ang mga Kristiyano nung magsimula, ang early Christians, yung mga naunang mga Kristiyano, kahit na meron sa kanilang mga mayaman, pero lahat sila ay persecuted dahil sa pagiging Kristiyano nila, nakita yun ng mga Hudyo na sila ay taliwas sa pananampalataya ng mga Hudyo. So, ang nangyari, sila ay persecuted at yung mga Romano noon na siya ang mananakop ng Israel ay nagkaroon din dun sa punto ng kanilang kasaysayan na nag-insecure sila sa mga Kristiyano sapagkat grabe yung dumadami yung mga Kristiyano kahit na sila ay persecuted. Kung kaya naman mas kumbaga yung pagsasabuhay ng magiging Kristiyano noon ng mga sinaunang Kristiyano ay napakatindi. Kaya meron silang tinatawag na natural bond. Ano yung natural bond? Ito yung nagtitipis sa kanila dahil doon sa persecution yun. So, ang pangit ang isa sa matinding nagtitipis sa mga tao kahit sa anong panahon ay yung pagtitipakan nila. Halimbawa, kung titignan natin yung flourishing o yung pagdami ng mga DEC noong araw
So, halimbawa, tingnan natin sa Visayas, Mindanao, noong 1970s to 1980s. Sa Brazil, ganun din yung pagdami ng EEC at buhay na buhay sila. Nung mga panahon na yun ay dahil din sa pakikibaka nila. Meron silang tinatawag na economic, social, and political struggle. So, apektado sila, kaya meron silang natural bond at ay nag-i-inspire sa kanila, nag-ibigay sa kanila ng inspirasyon at lakas ay yung bawat isa sa kanila na nagkakaroon ng pagkakabigkis doon sa iisang pakikibaka. At ang pinanggagalingan ng lakas ay yung kanilang makahulugang pananampalataya. So, kung susuriin po natin, ang tanong natin ay, bakit ba hindi nagkaroon ng flourishing yung mga basic Christian community, basic Christian community sa mga mararanyang subdivision at sa mga yung mga gated na mga communities, mga matataas ang bako, sapagkat hindi nila nararamdaman yung natural bond na yun. Wala silang pagkakabigkis, walang bond. Kasi walang struggle. Bakit? Sapagkat sila ay independent. Kumbaga, hindi ko kailangan ang kapwa ko. Kasi economically ay stable ako. Kaya ko mabuhay na hindi kailangan ko. Hindi ko kailangan ng kapwa ko kasi makapangyarihan naman ako. May pera ako. Mayaman ako. Hindi ko kailangan ng kapwa ko kasi marami naman ako mga kaibigan sa labas. At ang mga kaibigan ko ay mga mayayaman din. So, yung pagkakabigkis ng community ay hindi gano'n katindi pagdating sa ibang sitwasyon na walang economic, political, and social struggle. So, saan ito nangyayari? Nangyayari ito kadalasan doon sa pamayanan ng mga dukha. Kung kaya naman, napakaganda ng ating tema na yung pamayanan ng mga dukha ang tagapaghatid ng pag-asa. Bakit? Nararamdaman natin ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. At kapag nararamdaman natin ang nararamdaman ng bawat isa sa atin, ang mas matinding pakiramdam ay nandoon sa pakiramdam ng hirap at sakit ng buhay. Yung pain and suffering, yun yung nararamdaman. Pag nararamdaman natin yung pain and suffering ng ating kapwa, ang tawag dito ay compassion. So, hope is with and passion is suffering. So, compassion is to suffer with. Yung nararamdaman mo, yung hirap, nararamdaman mo, yung sakit ng iyong kapwa. Bakit? Alam mo ang iyong kalagayan, alam mo rin ang kalagayan ng iba. So, paano ito nagkakaroon ng nakapaghahatid ng pag-asa? Dahil hindi tayo tumitigil doon sa compassion. Meron niya karoon at yun yung mercy. Ang mercy, ang kaiba niya sa compassion, pagka tinanong kayo, ano ba ang compassion at ang mercy? Huwag mong sasabihin na ang mercy ay pangalan at compassion ay pilito. Hindi po. Ang compassion ay nararamdaman mo yung kahirapan ng iba, yung nararamdaman ng iba. Ang mercy is nararamdaman mo yung nararamdaman ng pain and suffering ng iyong kapwa. Pero meron kang ginagawa upang mabuti ang kalagayan niya. So saan ito natin nakikita na mas malakas? Sa pamayanan ng mga dukha.
Bakit? Hindi lamang tayo mawa na gawa, ay naaawa ko sa kanyang kalagayan. Ay nararamdaman ko yung nararamdaman niya yung hirap. Hindi awa ang kailangan natin. Ang hindi gawa ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay gawa. So, hindi tayo nananatili sa compassion, patungo tayo sa mercy na gagawin natin, na may gagawin tayo upang baguhin ang kalagayan ng ating kapwa. Na sa pagtutulong-tulong natin, dahil nararamdaman natin ay nararamdaman ng ating kapwa, tulong-tulong tayo na nagbabago ng ating kalagayan. At dito lamang natin makikita yung paghahatid ng pag-asa ng isang pamayanan na nangyayari. Kasi nararamdaman natin ang kalagayan ng ating kasama. So malinaw na malinaw yan sa simbahan na kahit yung unang-unang mga Kristiyano na magsimula ang simbahan, nagsimula naman doon sa pakikibaka dahil may persecution. At dahil hindi sa persecution na yun, ay mas lalong lumakas yung kanilang pananampalataya at sinabuhay nila pananampalataya na siyang nagbigay ng kahulugan sa pagtahak nila ng landas sa pagsunod sa Panginoon sa Kristo. So mga kapatid, tulad ng sinabi sa ibang kasa sa unang pagbasa, yung sinasabi na ang pagsunod sa Kanya ay hindi simpleng dahil gusto natin siyang sundan at nagbibenepisyo tayo sa Kanya, kung hindi tayo ay ginawa upang maging bahagi ng iisang komunidad, isang pamayanan na maghahatid ng pag-asa. Hindi lamang dito sa community ito, kundi maging sa labas ng community. Pero huwag natin kakalimutan na tayo hindi lamang nagatanggap ng mga biyaya ng Diyos, kundi tayo rin ay lalunyan ng biyaya para sa iba. Dito lamang natin makikita na tayo ay nagapagdating ng pag-asa.